panganib na nagbabanta gaya ng lindol, tsunamis, pagsabog ng bulkan at iba pang uri nito ay patuloy na tinututukan ng ating bansa. May institusyon na nagbibigay babala upang mapaghandaan ang ganitong uri ng kalamidad. Ito ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ang PHIVOLCS. Ayon sa Executive Order No. 128, binuo ang PHIVOLCS upang malaman ang pagsabog ng bulkan, ang paglindol at geotectonic phenomena. Binabahagi nila ang mga data para matukoy ang mga maaapektuhang lugar ng pagsabog. Ang PHIVOLCS ay nagbibigay impormasyon at tamang serbisyo ukol sa kung paano makakaiwas sa mga panganib na maaaring dumating sa anumang oras. Layunin nito na mapanatili ang epektibong network ng volcanological, seismological at geophysical stations. Gumagamit sila ng mga makabagong kasangkapan na maaaring makatulong sa pagdetect ng mga kalamidad. Nagpapatupad din ng mga programa na nagpropromote sa pampublikong kamalayan ukol sa mga proseso na may kinalaman sa pagbabanta ng pagsabog ng bulkan at iba pa. Malaki ang bahagi ng PHIVOLCS sa bawat isa sa atin dahil sa awareness at preparations na kanilang patuloy na ipinapaalala sa atin. Approve sa amin ang institusyong ito. Ako si Jinky Pearl Lustica. And we are back dito sa inyong palatuntunan. Approve ang ating kasama ngayon. Medyo fascinating ang ating topic because we have with us from the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Tongue twister talaga. Si Ms. Maria Maylin Villegas, Geologic Disaster Awareness and Preparedness. Kayo yung in charge doon. Chief, yes. Okay, Chief doon. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon din. At maraming salamat po. Bagamat umuulan, bumabagyo, ay kasama namin kayo dito. Siyempre, basta kayo. At saka, parang kayo din kami. Kung kailan bumabagyo, kung kailan merong mga disaster dyan tayo, nahandyan. Okay. Siyempre. Now, ma'am, PHIVOLCS, paikli na lang natin kasi nabubuking nabulol ako eh. PHIVOLCS, ito ay isang ahensya ng pamahalaan. At ang main tasking ninyo ay? Pagbabantay, pagmamatsyag ng bulkan, kung kailan ito puputok, at saka kung pagmamonitor ng lindol at tsunami. Right, okay. Magkakarugtong kasi yan in some instances, no? Kapag ka may bulkan, tapos may lindol, sometimes yun kasama yun. Pag naman may lindol, andyan din yung tsunami. Okay. Ang composition po ng ating mga kaibigan dyan sa PHIVOLCS ay mga siyentipiko sila, no po? Mga siyentista sila. Ano-ano ma'am yung mga titles nila? Well, ang pinaka-pinuno syempre yung director. Yes, ma'am. Tapos may deputy director, tapos may 5 division. Okay. Yung sa 5 division, isa yung nag-aaral nagbabantay ng lindol at tsunami. Isang division nagbabantay ng mga bulkan. Okay. Pagkatapos may isang division na nag-aaral ng mga faults at mga bulkan, kung paano ito pumuputok. Pagkatapos yung division, kung saan ako nandun, kami naman yung nagbabahagi ng impormasyon. Right. Tapos, sinisiguro namin na lahat ng impormasyon ay nabibigay sa mga tao, kasama dyan yung capacity building. Right. Tapos, syempre yung admin. Right. Now, all the 5 divisions, of course, napaka-importante yan, may kanya-kanyang papilyan. But yours is a little bit unique dahil from the scientific language, na yun yung lingwahe ng ating mga kaibigan sa PHIVOLCS. You have to translate it doon sa lingwahe na naiintindihan ng ating mga kababayan. Mostly, meron yan yung tungkol sa numbers, no? Pagka nag-measure tayo. Now, gaano ka-importante yung kaalaman ng mga kababayan natin? Because, halimbawa, yung sa earthquake, no? Even more advanced countries than ours, hindi talaga nila yan mahuli-huli kung paano. Hindi talaga. Hindi talaga. Talaga, wala tayong ka-control dyan at wala ring pagbabanta. But still, we're trying. Okay. Ano ma'am yung kahalagahan ng information na naipamahagi nyo sa ating mga kababayan regarding yung volcano, yung earthquake, tsunami? Well, ang importante, halimbawa, walang nangyayari, yun yung pagkakataon natin para pataasin yung kaalaman ng mga tao para maghanda. Yung awareness. Yung awareness. So, yun yung pinakamahalagang gawin natin. Kasi simula bata hanggang matanda, kailangang ituro natin ano ba yung tamang response, ano yung dapat gawin, at pag maghanda para kung sakaling dadating,
ng isang lindol, nakahanda yung mga tao. Okay. Doon tayo sa fascinating aspect, ano? Doon muna tayo sa lindol. Kasi nitong mga nakakaraan, I think 2 weeks ago, meron tayong naranasang lindol, ano? Na medyo malakas-lakas ng konti. Average of 5 earthquakes a day. Well, we always have earthquakes, no po? Hindi lang nararamdaman, pero yung kumbaga yung pag naramdaman na natin, yun yung medyo mataas-taas sa ating Richter scale. Now, our country is on the Pacific Ring of Fire. Nung una ko marinig yan, bata pa ako, Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin nito, lagi may sunog. Hindi pala yun. Pakipaliwanag noon, Pacific Ring of Fire. Well, pag sinabing Pacific Ring of Fire, ito yung lugar sa palibot ng Dagat Pasipiko kung saan madalas nagkakalindol, nagkakaroon ng pagputok ng bulkan. Dahil nandito yung lugar kung saan yung sinatawag natin pinakabalat ng mundo, yung tinatawag na tectonic plate, doon nagbabanggaan. Okay. So, madalas yung tinatawag natin shifting? Moving na plates, nagbabanggaan or naglilihis, tama ka. Okay, alright. So, iba-iba. Narinig din natin yung tectonic, ano? Tectonic, platonic, hindi platonic, tectonic. Okay. Magkaiba. Yung napakahirap nating i-compress kasi sana, pero as much as we can, ano, ang mundo kasi made up of layers. Tapos itong tectonic, nasaan ito at ano ang papel nito sa ating pamumuhay? Kumbaga sa hard-boiled egg, pag hinati mo siya, yung pinakabalat, yun yung pinakabalat ng mundo. Kung ikukumpara, yun yung Earth's crust. At ito ay hindi buo, ito ay hati-hati at gumagalaw. So paggalaw niya, maaring ang iba ay nagbubungkuan, ang iba ay naglilihis, o ang iba naman ay naghihiwalay. So kapag gumagalaw sila, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng lindol o kaya pagputok ng bulkan. Okay, tanong ng isang 10-year-old, bakit naman kasi sila gumagalaw? Yun yung parte ng buhay ng mundo na dynamic siya, hindi siya static na walang buhay. So parte yun ng paggawa ng mga bato at lusaw ng mga bato, so kasama lahat yan. So kasama yun sa the whole process of how the Earth is? Is growing and still growing. And changing. Okay. Ngayon, ma'am, kasama din sa responsibility ninyo yung pagbibigay ng impormasyon dahil sa yung pagko-construct ng mga infrastructure natin. Okay. Paano naman ninyo ginagawa yung coordination with the necessary agencies and organizations? Kasi kayo nakakaalam kung saan medyo dangerous yan. Pati yung composition, like for example, dito daw sa Quezon City, adobe dito sa Quezon City. So kayo rin ang nakakaalam nun, di ba ma'am? Actually, yung pag-aaral tungkol sa kunasan ng mga fault, kasama yan sa mandato ng PHIVOLCS. So kasama yan sa isang malaking programa na ginagawa ng PHIVOLCS para imapa kunasan ng mga fault. Matagal naman na pinag-aaralan yung mga fault, kung nasan sila, pero yung detalyado, halimbawa alam natin na sa Pilipinas, eto nandito ang mga fault, pero yung detalyado nito, mabusisi yung paggawa. So isa yan sa mga programa na ginagawa natin. So available lahat ng mapa na yan, pag sinearch mo yung website, makikita mo. And kung yung mga, halimbawa sa mga part ng trabaho namin, ay siguruhin na yung mga mapa ay nabibigay sa mga local government para ito yung gagamitin sa pagpaplano. Pagpapa-implement doon sa plano. Ng plano. Halimbawa, may development plan yung isang LGU. So, isa yun sa mga mahalaga na mailagay natin sana. Kasi kung nagplano at malayo sa fault ang isang infrastructure, kapag nagkalindol, mas less yung natin, magiging problema. Damages natin. At saka kung meron namang technology na available na to cope with it, pwedeng ilagay doon. Because it's necessary. Now, ang pagka-faults ang pinag-uusapan natin, ang isa sa mga pinakasikat all over the world, yung San Andreas Fault. At alam naman natin na yun ay talagang tinututukan din ng bansang Amerika. Because it's in California, if I'm not mistaken. Yun kasi, nag-shift siya, nababago yung nature niya. Is it the same? Pagka-fault ang pinag-uusapan, talagang gano'n, nababago talaga siya, yung characteristics niya? Actually, hindi nababago yung characteristic. Mayroon siyang type characteristic na naglilihis siya, gumagalaw. Ng paunti-unti or biglaan. Ganon din yung sa atin, yung Philippine Fault Zone. Kinukumpara nga natin na yung sa Pilipinas, yung Philippine Fault Zone mula North Luzon, tatahak ng
Central, papunta ng Quezon, papunta ng Masbate, papunta ng Leyte, papunta ng Mindanao. Talaga tinuhog talaga tayo, mama, no? Yes. Parang nakaupo tayo sa ibabaw niya talaga. Yes. Okay. Totoo yun. Okay. So, talagang meron tayong lindol and dahil marating magkakalindol, ang kailangan talagang gawin is maghanda. So, yung mapping out of mga faults na to, ito yung importante para makapagplano tayo na mabuti. Okay, it's so fascinating to talk about this kasi nga, even alam natin na nag-shift nga, minsan nagbabaga siya, minsan naghihiwalay siya. Pero yung kung kailan yan, tsaka kung gaano kalaki ipaghihiwalay niya, gaano kalakas magbubuo niya, yan ang hindi pa natin alam. Pag-uusapan pa rin natin, mga kaibigan, ang tungkol sa mga lindol at tungkol sa tsunami at tsaka tungkol na rin sa mga bulkan dahil marami tayong bulkan dito sa Pilipinas. Pagbabalik pa rin yan ng update.